Noong 2001, nagkutan na rin ang MNLF sa Zamboanga City pero naresolba ang gulo dahil sa kasunduang tinawag na Kabatangan Formula. Yan din daw ang sinusulong ngayon ng MNLF para magka-ceasefire na. Pero nireject umano ito ng gobyerno. Saksi si Pia Arcangel. Tila bangungot na muling dumalaw sa Zamboanga City ang isang linggo ng pagkukubroon ng MNLF Miswari faction. Noong November 2001 kasi, mahigit 200 miyembro ng MNLF members ang nagkuta sa ARMM complex sa Barangay Kabatangan. Pagsimpatyayan kay Nur Miswari na naharap sa kasong rebelyon dahil sa pag-aklas ng kanyang matauhan sa Jolo Sulu sa taon ding yon. Tulad ngayon, gumamit din ng mga sibilyang human shield ang mga rebelde at nagka-airstrike din, dahilan upang 1,000 pamilya ang lumikas. Di bababa sa 23 ang patay. Nagtapos lang ang gulo ng pumayag si Nooy Pangulong Arroyo bilang Commander-in-Chief na bigyan ng safe passage ang mga tagasunod ni Miswari, kapalit ng paglaya ng mga hostage at pagsuko nila ng mga armas. Ito ang binansagang Kabatangan Formula na ayon sa tagapagsalita ni Miswari ay siya rin umanong napag-usapan noong Biyernes para sa ceasefire na inanunsyo ni Vice President Jeje Marbinay pero hindi na ipatupad. That I know, that there was an agreement. If they will deny that, that is a political problem ng gobyerno, not ours. But as far as we are concerned, we know that we have agreed on the proposal of ceasefire by Binay. Kabatangan solution was safety of we strongly support it. But on the other hand, sabihin ko, oy, ikaw, pwede ka nang umalis, tulungan pa kita. No. There should be legal measures that have to be taken. Si dating Pangulong Fidel Ramos, pabor din gamitin sa kasalukuyang sigalot ang Kabatangan Formula. If they lay down their firearms, we will lay down ours and then they can safely be released. Pero yung mga may criminal incidents, bukod doon sa joining the MNLF, like arson, rape, murder, they can be charged later on. Dagdag ni Ramos, kailangan din daw payagan ng isang international mediator na ayon sa Indonesia ay pwede nitong gampanan. Si Amina Rasul, presidente ng Philippine Center for Islam and Democracy o PCID, nanghihinayang daw na walang naganap na ceasefire. A military action is a lose-lose situation. You may wipe out all of the MNLF that's currently holed up in Zamboanga City, but that's not going to be the end. That could be the start of a bigger conflagration that would now include Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Habang tumatagal ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng MNLF Miswari faction, ay lalong dumarami ang bilang ng mga inosenteng sibilyan na nadadamay. Mga sibilyan na umaasa na sa lalong madaling panahon ay makakamit pa rin nila ang kapayapaan na tatagal hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Pati ang ilang mambabatas mula sa Mindanao sumali na sa panawagang ceasefire at usaping pangkapayapaan. I cannot think of any better alternative than to stop that military action and bring that matters to the negotiating table and discuss that peacefully. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.